Having a problem with your schoolworks? Mukhang delikado na ba ang grades? Puro cramming ka na ba? Academic quiz na ba? All of these are our sayings whenever we experience frustrations when doing our schoolworks. Nakakapagod, di ba? Well, don't you worry. Kami na ang bahala sa'yo. Join us as we unlock the secrets to acing your studies and to solving your academic problems. By the end of this episode, tiyak na papa, with honors beauty ka na. I'm your classmate, Michelle Dadap. And I'm your study buddy, Mark Rentosa. And this is Classroom Confidential, your guide to academic success. So good morning mga classmates! New day, new learnings, at sa panibagong araw na naman ng pasukan, of course, mga panibagong gawain or schoolworks na naman ang nakahain sa atin. May mga posters, may mga essay writings, may mga group reports, may mga slogan making, surprise quiz, research, at iba pa. So, because of that, hindi maiwasan na ito'y maging burden sa atin at medyo stressful. Nakakahilo, di ba? Tama ba, classmates? Yes, classmates, stressful for most of us, but we can change that perspective. We can turn your problems into opportunities for you to strive harder, study smarter, and perform better. So our channel is open to request letters from every student, parent, teacher, o kahit sino ano ka pa. So sino-sino nga ba ang mga lucky classmates na tutulungan natin for today's class? Yes, tama nga yun. So before we start, if you're having a problem with your studies, mag-send ka na agad ng message request or letter sa aming mga social media accounts para naman sa susunod na session, ikaw naman ang aming maging bida o aming maging lucky classmate. So, handa ka na ba makilala ang ating mga lucky classmates of the day? Yes, handang-handa na. So now, let's start with entry number 1. Dear classmate, I am an ABM student in senior high school and I've always struggled with procrastination. No matter how much I plan or try to organize my time, lagi pa rin ako nagka-cram ng assignment at the very last minute. This habit has started affecting my grades. Naging pasang-awa ang grades ko and nai-stress na ako ng sobra. I want to change, but hindi ko alam kung paano sa simulan. Could you give me advice on how to manage my time better and stop procrastinating? Sincerely, Flordeline. So, thank you. Entry number 1, Ms. Flordeline Salazar. So, ayan, napakahirap nga naman talagang nagka-cram. So, every student siguro naranasan ng mag-cram, no? So, ang masasuggest ko lang sa'yo para ma-lessen or mabawasan yung pagka-cram natin is for you to organize your task. Dapat magkaroon ka ng proper planning sa mga task na nakahain sa'yo. May it be every day, weekly, or monthly, depende sa type mo. And to also have a good study habits. Yung study habits kasi is makakatulong sa'yo to organize your learning process since every day nag-allocate ka ng time para magawa mo mismo yung task and mabalikan mo yung mga kailangan mong i-review or kailangan mong gawin. Tama ba, classmate? Yes, so naalala ko nung time ko as a student, lagi kong gawain yung cramming na yan wherein every last hour ako gumagawa and parang habang ginagawa ko siya, na-experience ko na parang pinagsisihan ko siya, parang nasa isip ko, hala, dapat ginawa ko na lang siya na mas maaga, bakit ba ako humantong sa ganun? So, mas maganda that you will prepare yourself na mas mahabang time para magawa yun. So, wherein mag-allocate ka talaga ng malaking time for that. Na-experience mo ba yung cramming, classmate? Sobra. Parang, especially when I was in junior high school, parang araw-araw akong papasok ng maaga kasi wala akong nagawang assignment sa bahay. Kasi nakahilata lang ako. So, nagkakram ako na nagkakram sa room. Yes, so pwede rin namang karoon siya ng specific na studying technique. So, alam mo yung tinatawag na Pomodoro technique? Hindi classmates. Ano yun? So, yung Pomodoro technique, isa siya sa mga study techniques na pwede niyong gamitin wherein mag-allocate ka ng 20 minutes para gumawa ng yung schoolworks without any distractions, nang walang patigil-tigil. Then after that 20 minutes is, pwede ka na mag-allocate, I guess, mga 5 to 10 minutes para makapagpahinga. So, ginagawa yun para hindi masyadong dire-diretso yung paggawa mo at to avoid na rin na magkaroon ka ng burnout since napakahirap nun.
So mas mabuti like step by step is parang gagawa ka din, siguro ilang minutes lang is makapagpapahinga ka so that meron kang enough energy na makapagsimula ulit ng panibagong task. Tama ba? Yes, classmate, thank you So ayun, Ms. Flordeline, sana makatulong sa'yo yung sinadjust namin, yung strategies, and yung Pomodoro technique na sinasabi ng ating classmate for today. Yes, so now let's proceed with entry number 2. Dear classmate, I'm currently a first year's college student at lagi ako kabahan to bente tuwing may exam. Bigla na lang kasi walang pumapasok sa isip ko kapag nagsimula na ang exam at hindi ko mag-gets ang mga questions. Kahit na nag-aaral naman ako, I feel like my anxiety is holding me back from performing at my best. Anong strategies ang dapat kong gawin para mabawasan ang anxiety ko tuwing exam at para mapanatili akong kalmado? Thanks in advance, Anton. So Anton, napansin namin na nahihirapan ka tuwing may long quiz kayo or any exams kasi kinakabahan ka agad on the spot. And I guess isa yun sa mga factor kung bakit hindi ka nakakasagot. So which is why it's much better na you will prepare na, I guess, ng mas malaking time before mangyari yung exam. Let's say mga 1 week or mga 1 month. Para naman hindi ka masyadong kabahan na kapag day na ng exam at para mapaghandaan mo na yung self mo kapag dumating na yung test paper. So, it's much better kasi na makapag-review ka agad. Napakalaking factor kasi yung pag-a-advance studies so that malalaman mo na agad kung ano yung mga coverage na lalabas sa test mo or hindi ka na mabibigla kung may lumabas na topic na baka hindi mo na-review kapag last minute mo siya ginawa. And I guess my second tip naman is to practice yung proper breathing. So parang ma-relax mo yung sarili mo bago ka mag-take ng test. And para naman hindi ka masyadong kabahan since nga 'di ba kapag kakabahan ka, baka bigla kang mablangko. At ayaw naman natin yung mabablangko tayo tuwing long exam since baka naman maging pumalya yung score natin. So, tama ba classmate na kapag darating yung long quiz, napakahalaga talaga yung pag-review ng mas mahabang time before that day? Yes. So for me kasi, tama yung sinabi ni classmates kasi nararanasan ko din siya. Since ayoko kasi na nagre-review, let's say, yung mismong day ng exam. Since parang yung nire-review ko is hindi talaga pumapasok sa utak ko. So it's important to allocate your time or let's say araw-araw mag-advance study ka sa mga na-lessons for that day or sa mga past lessons. Na sa ganun, hindi ka magka-cram sa pagre-review talaga kasi ang hirap niyang gawin. So ngayon ay nasa last entry of the day na tayo. So handa ka na ba, classmate? Yes, handang-handa. So ngayon, let's start for our last entry of the day. Dear classmate, I'm a high school student and sumasali ako sa mga extracurricular activities, including our school volleyball team and debate club. I love participating in these activities, but ang hirap niyang i-balance sa mga studies. I don't want my grade to suffer, but I also don't want to quit the things that I enjoy. Can you please give me advice on how manage my time and responsibility better? Sincerely, Shy. So, thank you, Miss Yahiya, for your entry. So, ako kasi yung type ng girly na hindi mahilig sa extracurricular activities. Most focus ako sa academics. So, hindi ko naranasan sumali sa mga ganyan. Or let's just say, naranasan ko before, but minimal lang. Kasi hindi ako palasali talaga. So, my suggestion for your problem is properly categorize your task kung ano yung kailangan mo na talagang gawin. Makakatulong yun sa'yo para mas magkaroon ng focus ka sa iisang gawain or hindi ka ma-stress sa sabay-sabay na kailangan mong gawin. Dito is makakatulong sa'yo para yung gawain mo is mapagtuunan mo ng pansin and nakafocus ka lang sa gawain mo na yon without any distractions from other activities. So, ikaw partner,
ikaw ba yung type ng tao or student na mahilig sa extracurricular activities or mostly focus ka lang din sa academics? Well, actually partner, kung ikaw more on focus ka talaga sa academics, ako kasi yung student na gusto ko palaging sumasaling ng mga extracurricular activities since iba talaga yung parang experience kapag nakakalabas ka ng school and you will meet other students at different schools and makapunta ka rin sa iba't ibang lugar. So for I naman, there's nothing wrong kapag sumasali ka ng mga extracurricular activities at the same time is gusto mo ma-maintain yung academics mo. So for me, kung gusto mo talagang mabalance yung life mo between those two things is isa lang maipapayo ko sa'yo kapag may ino-offer sa'yo isang contest or I guess isang extracurricular activity, huwag kang mahihiyang to say no kapag hindi ka komportable since alam mo naman sa sarili mo kung kung makakayanan mo ba ito, kung kaya ba ng schedule. Wala namang masama kung hihindian mo naman kapag minsan since napapagod din naman tayo at hindi naman lahat ay kaya natin pagsabay-sabayin. So, wag kang matatakot na tumanggi kung hindi mo talaga kaya. So, thank you and I hope na magiging maayos din yung schedule mo or yung time management mo. So, that's our mga classmates. Ang dami ba natin natutunan ngayon? Yes, ang dami nating naibigay na lessons, strategies na makakatulong sa ating searches. So yes, ano yung pinaka-main advice na maibibigay mo sa ating tatlong searches of the day? So yung main advice ko na as a student, mahihirapan ka talaga. Especially sa, minsan ma-overwhelm ka sa napakaraming gawain, minsan nagsasabay-sabay sila. Pero, lagi niyong tatandaan na it is a part of your journey as a student. So, panandalian lang yan. Pagtapos yan, makakamit natin yung pinaka-goal talaga natin sa buhay. Pagtapos natin mag-aral, makakahanap tayo ng trabaho. And we can finally rest. Or we can finally say na kinaya natin yun. Yes. For me naman, I guess, pagdating sa mga problems natin in school, normal lang naman yan since lagi naman may mga challenges na dumarating sa atin. Pero hindi kasi yon dapat na maging burden when it comes sa life natin. Pwede kasi yung maging, I guess, opportunity para mas mag-strive harder or mas mag-improve pa ang ating self. Ito kasi mas nakakatulong sa atin para maging stronger at para mas maging braver pa, lalo't na mas marami pang problems or mga challenges yung darating sa ating buhay. Kumbaga, stepping stone lang ito para mas maging maayos tayo, mas maging successful tayo. And I guess pagdating kasi sa mga problems na yan, hindi naman yan ibibigay sa atin kapag hindi natin kaya. Hanggang dyan na lang ang ating session for today and we would like to extend our gratitude or a big thank you for those who have sent their messages online. Sana makatulong ang aming mga advices para mas ma-improve pa yung academic status niya. So again, if you're having a problem in your studies, don't hesitate to contact us because we are here to help each other's success. Again, I'm your classmate, Michelle Dadab. And I'm Mark Rantosa. See you around for another session of Classroom Confidential, your guide to academic success.